Espiritu Santo. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipinagdiriwang natin una sa lahat ang bagong taon. Ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. At ipinagdiriwang din natin ang araw na ito bilang panalangin para sa mundo na magkaroon ng kapayapaan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaran. Kaya't isilaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tatanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng mga anghel. Pagdating na ikawalong araw, ay sinunat ang bata at pinangalanan Jesus. Ang pangalang ibinigay ng mga anghel bago pa siya ipinaglihim. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ko kanina sa introduction, ipinagdiriwang natin ngayon ang tatlo na selebrasyon. Ang una sa kalendaryo, ito yung bagong taon. Ang ikalawa sa liturhiya ng simbahan, ito ay yung kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. At gayon din, ipinagdiriwang natin ang linggo ng panalangin para magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Si Maria bilang ina ng Diyos, una sa lahat. Marami doon lalong-lalo na hindi kasama sa ating simbahan o sa ating reliyon ay hindi naniniwala na siya ay ina ng Diyos. Subalit tingnan natin, si Maria una sa lahat, hindi siya ang nagbigay ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi rin siya Diyos. Subalit ang katotohanan, siya ang naglihim, siya ang nagdalang tao, siya ang nagdala sa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan sa ating Panginoong Jesucristo, at siya ang nanganak sa anak ng Diyos. Kaya't masasabi natin na siya ang ina ng anak ng Diyos. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay tunay na Diyos at siya rin ay tunay na tao. Ito'y napakagandang selebrasyon. Selebrasyon na ina ng Diyos sa bagong taon. Sapagkat napakaganda na kasama natin sa simula pa ng taon ang ating mahal na ina. Alam natin, minamahal ko mga kapatid, na pagsimula ng taon ay marami tayong pangarap sa buong taon. Subalit alam din natin na naroon sa mga pangarap na yon, kasama yung mga pagsubok, kasama yung mga problema, kasama yung hirap upang makamta natin yung hinahangad natin sa buong taon. Subalit napakaganda na simula pa ng bagong taon ay kasama na natin si Maria, ang ina ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga na kung nasaan si Maria, naroon din si Jesus. At kung nasaan si Jesus, ay naroon din si Maria. Kung tayo naghahangad ng magandang buhay sa loob ng buong taon, ito na ang pagkakataon natin na umasa, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi, "Ako ay dumating sa daigdig upang magbigay ng buhay
At hindi lamang basta buhay, kundi ang hinahangad niya ay ganap na buhay at buhay na walang hanggan. At kung si Maria mismo ang nagbigay ng buhay sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo, ang buhay na ito ay kasakasama natin sa buong taon. Ang lahat ay malalampasan natin upang magkaroon tayo ng buhay na ganap. Napakagandang tingnan, minamahal kong mga kapatid, na isang batang umiiyak at pagkatapos habang siya umiiyak, siya kinukuha ng kanyang ina. Pagkatapos na siya ay kunin, siya ay kanlungin, siya ay yakapin ng isang ina. Ang bata nito ay titigil sa kanyang pag-iyak sapagkat mararamdaman niya naroon yung protection, naroon yung ginhawa, naroon yung pagkalinga ng isang ina, naroon ang tulong, mararamdaman niya ang pagmamahal ng isang ina, at dahil dito, magkakaroon siya ng kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang garantiya natin na sa ating selebrasyon ngayon, sa kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos, kasama natin siya sa buong taon. Ang selebrasyon ng bagong taon ay hindi lamang selebrasyon, kundi ito isang hamon sa atin, isang challenge sa atin, upang magkaroon ng conversion o pagbabago, at pagkatapos magkaroon ng paninimulan. Kaya halos lahat ay gumagawa ng New Year's resolution. At sa New Year's resolution na ito, minamahal ko mga kapatid, ito ang magiging gabay natin para sa ating buhay sa buong taon. Sinasabi ni Pope Benedict XVI, tinanggap ni Maria si Jesus ng buong pananampalataya at pagkatapos ay ibinigay sa atin dahil sa kanyang pagmamahal at buong pagmamahal. Ito rin ang bukasyon natin. Ito rin ang misyon natin. Natanggapin natin ang ating Panginoon. At pagkatapos natin matanggap ang misyon natin, ay ibahagi natin ito sa ating kapwa o sa ibang tao. Ito'y magagawa natin kung tutularan natin ang ginawa ni Maria. Ang ginawa ni Maria na pagsunod sa lahat ng kalooban ng Ama. Simula pa doon sa Annunciation, nang malaman niya na ito'y kalooban ng Ama, tinanggap niya ang pagiging ina ng Diyos. At pagkatapos dinala niya sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan hanggang sa kanyang kapanganakan. Marami siyang pinagdaanan na hirap. Marami siyang pinagdaanan ng pagsubok. Subalit ang lahat ng ito ay ginawa niya at tinanggap dahil alam niya na ito ay kalooban ng Diyos. Ganon din sa ating bukasyon at misyon. Magagawa natin ang lahat ng ito. Maaaring may mga pagsubok na daranas sa atin. Maraming mga hirap na daranas sa atin, lalo-lalo na sa pagpapahayag at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Subalit ito ang kalooban ng Ama at siya'y makakasama natin. Kaya natin gawin, minamahal kong mga kapatid. Gayon din sa pagdiriwang natin ng bagong taon, tayo rin ay nananalangin ng kapayapaan sa buong mundo. Alam natin na napakarami ng kaguluhan sa buong mundo ngayon. Naririyan na halos hindi pa natin nalalampasan ang pandemya, na ang lahat ay nagkaroon ng mga problema, na wala yung kapayapaan sa atin dahil sa pandemya ito. Naririto ngayon yung digmaan sa Ukraine at Russia. Naririyan yung mga tensyon sa iba't ibang parte ng daigdig. Kahit sa bansang Pilipinas, tensyon dyan kasama ng China. Ang lahat ng ito nagpapagulo sa atin. Gusto natin ng kapayapaan. At magagawa lamang natin ito. Ipagdasal natin ang kapayapaang ito sa linggong ito upang tayo magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Sana, minamahal ko mga kapatid, yung ating dasal ay pagsunod sa kalooban ng Ama at ito'y makakamtan natin
At huwag lamang matapos doon sa dasal. Dapat ito ay magkaroon ng action. Dapat ito ay mauwi sa pagsunod, sa pagtupad, at pagsamba sa hari ng kapayapaan, na kung paano siya ay pinanganak sa Bethlehem. Sana ipanganak din ito sa puso ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa puso ng mga leaders ng buong bansa, upang sa ganon, yung kapayapaang minimithi ng ating Panginoon para sa atin, yung buhay na ganap na nais ibigay sa atin ng ating Panginoon, ay maisakatuparan sa bawat isa sa atin. Minamahal ko mga kapatid, kung ang ating Panginoon ay tinanggap ng buong mundo sa pamamagitan ni Maria, tanggapin din natin siya sa pamamagitan ng mga sakramento at komunyon. At kung ito ay magagawa nating matanggap, doon lamang nating maaring ibahagi sa iba. At kung lahat ay namumuhay na kasama ng ating Panginoon, doon tayo magkakaroon ng ganap na buhay, ganap na kapayapaan sa buong mundo. Minamahal ko mga kapatid, sana magkaroon tayo ng isang masagana at mapayapang bagong taon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pinamahal ko mga kapatid, marami sa daigdig na ito ang naghahari-harian at dahil dito, maraming kaguluhan. Sana sa kapistahan ni Kristong Hari, dapat siya lamang ating sambahin, siya lamang ating sundin, at sigurado tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan, magkakaroon tayo ng tagumpay, magkakaroon tayo ng kaligtasan. At ito ay pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo mapayapa. Salamat sa Diyos.